Isipin mo kung magbigay ako ng 5,000 sa isang empleyado or 10,000, kakayanin ko ba to? Videos that will make you wealthy and debt-free. May small business ka ba pero hindi pa kumikita? Ang tanong ko, may sahod ka ba? Alam nyo ba na kailangan nyo may sahod bago kayo magnegosyo? Kung gusto nyo malaman kung bakit, you got to finish this video. Hi there! This is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in. Ito yung channel ng mga ipunaryo at mga paunlad. Sa video na ito, pag-uusapan natin the importance of paying yourself. Paano tayo mag-create ng pay structure na hindi rin malulugi ang iyong negosyo. Alam mo, sa matagal kong pagnenegosyo, nagkaroon ako ng mga pagkakamali at nagkaroon din ako ng mga tamang ginagawa. Kaya nga, alam mo, I always tell people that prevention is better than cure. Learning from other people's mistake is better than committing your own mistakes. Do you agree? Lalo na sa pagnenegosyo po, no? Mahirap kasi mag-trial and error. Bakit po? It took you a lifetime for you to save the money, but it only takes you one bad decision to lose everything. Mas marami pa akong taong nakita na nalugi ang negosyo kaysa kumita. Kaya nga, para sa episode natin na ito, ipapakita ko po sa inyo bakit mahalaga po that you have what we call as the principle of paying yourself first. Okay, para mas mag-gets nyo po, syempre sa pagnenegosyo po, kung ikaw ang may-ari, as much as possible, huwag ka nang kukuha po ng sweldo kasi yun ang unang way of thinking. And that was my way of thinking kasi pag nagpasweldo pa ako sa sarili ko, dagdag expenses yan. Baka ikalugi pa negosyo ko. However, hindi siya sustainable. Bakit? Kasi may mga iba nagtatayo ng negosyo to the point na sila na ay nagiging empleyado na ng kanilang negosyo. Lumabas ka nga sa employment para ikaw maging may-ari so that you will have more free time. Pero ang nangyayari po niyan, since ikaw wala kang budget to hire other people, ikaw na ang nag-work para sa negosyo mo. You still become an employee. But if you set aside an amount of money na meron kang pinapasweldo, kunwari sa iyong sarili, para in the near future, pag gusto mo nang umalis, pwede mo na gamitin ang pangsweldo mo sa sarili mo, ipapasweldo mo na sa iba para sila na ang mag-work para sa'yo. Does it make sense? So, importante po that you need to have a small amount. So, the question is, how do we create yung payment structure? Siyempre naman, kailangan po natin malaman yung kakayanan mo muna, di ba? Kakayanan ng iyong negosyo na bayaran ang iyong sarili. Hindi naman pwedeng sweldo mo agad 50,000, 100,000, baka magsara agad ang negosyo mo. Kaya kailangan i-base po natin based on the capacity of your business. Pero bago ko ibigay sa iyo at i-reveal sa inyo yung payment structure, babatiin ko muna si Asher Duero, si Crispin Villanueva, at the same time si Rosalie Mora. Okay, eto na ang payment structure para sa mga startup. Kasi simula pa lang ng business. Magbigay ka ng certain amount. Like for example, pwede kang magbigay ng 5,000 to 10,000 pesos. 5,000 to 10,000 pesos kung yan lang afford mo. Okay? It depends on, again, your affordability. Iisipin mo kung magbigay ako ng 5,000 sa isang empleyado or 10,000, kakayanin ko ba to? Pag sinasabi mo, sige, 5 to 10,000. So, yan ang unang pasweldo mo sa iyong sarili pag ikaw ay small startup. At once na kumikita na, ayan, kumikita na po ang inyong negosyo. Baka this part naman, since ikaw ang one-man corporation, one-man team ka, pwede ka na mag-set aside ng mga 20 to 30% of your profit para sa pasweldo mo. Kunyari, kumikita ka na ng 30,000 or let's say 50,000 per month. Pwede ka na mag-set aside ng 20 to 30% of your net income. Yan ang pangsweldo mo. Let's put at 20% at 30,000, di ba? Mga 6,000. Kung 50,000, that's around 10,000. Medium size pa lang yun, medium size. At kapag consistent na po ang inyong income, ayun na, di ba? So, kumikita ka na ng 100,000 to 200,000. If you maintain the 20%, di ibig sabihin, pwede ka na magpasweldo ng 20 to 30,000. Di ba? 20 to 30,000 pesos per month na sa i-hire mo. Ultimately, kung magkano ang papasweldo mo sa empleyado mo or sa sarili mo, depends, number one, on your capability. Capability kung anong kaya mo. Kung kaya mo lang, a few thousand pesos, yun lang muna mag-uumpisa. And then number two, kung profitable na siya. Alam mo, kung profitable na po siya, mabilis na po magpasweldo ng mga tao. Paano natin malalaman ang ating profitability? Kailangan malaban mo rin ang iyong break-even point. Magkano po ang kailangan mong ibenta on a daily basis para ikaw ay hindi malugi.
Halimbawa, kung ang operational expense mo per month ay nasa 50,000, ang ibig sabihin po niyan, kailangan mong kumita ng at least 2,000 pesos. Kita, 2,000 pesos per day times 25 days of operation, that's around 50,000 to break even. Pag ikaw ay kumikita naman ng 50% sa iyong gross sales, ang ibig sabihin niyan, kailangan bumenta ka ng 4,000 pesos per day. Kasi at 50% income po niyan, kikita ka ng 2,000 pesos per day. Times mo ng 25 days, magbe-break even ka. Ang ibig sabihin lang po niyan, ganito. Pag ikaw ay bumenta ng 4,001 pesos and above, kumikita ka na. Pag ikaw ay bumibenta na ng 10,000 pesos per day, 50% po niyan ay 5,000. Bayaran mo yung sarili mo at sa operation expense mo ng 2,000, may kita ka na ng 3,000 pesos per day. At pag consistent yan in 25 days, so kumikita ka na ng 75,000 pesos per month. Sana naman naging maliwanag itong episode natin na ito na kailangan po talaga you should learn how to pay yourself first. At ang question po is your capability and syempre profitability.